Isang linggo bago ang unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, puspusan na ang ginagawang paghahanda ng komiteng nakatutok sa makasaysayang okasyon. Kabilang dyan ang award-winning director na si Brillante Mendoza na nag-ocular inspection sa Batasang Pambansa kanina para sa gagawin niyang pagdidirect sa SONA. May report si Tina Panganiban Perez. Maikli, simple at natural. Ito raw ang magiging atake ng Cannes Award-winning director na si Brillante Mendoza sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ang napiling maging punong abala sa direksyon ng okasyon at hindi siya nagpabayad para rito. Kanina nilibot na niya ang Batasang Pambansa, puspusan ng paglilinis sa plenaryo. Kailangan talagang kahit papaano, nandun pa rin yung formality, no? Para as much as possible, ang gusto namin ma-achieve, yung magkaroon siya na mag-communicate siya at makakonect sa mga tao. Iiwas din daw si Mendoza sa mga dekahong camera shots. Wala. And I think that shouldn't be, dapat hindi nire-rehearse at hindi ginagawa. Hindi naman gano'n ng presidente. So, ika-capture mo lang talaga yung moment na nagsasalita siya. Bago ang ocular inspection, nagpulong muna ang komiteng abala sa paghahanda sa SONA, kasama riyan sina Mendoza, Communications Secretary Martin Andanar, Assistant Secretary Ramon Cualoping III at Undersecretary Paula Alvarez. Itsapwera na raw ang pabonggahang tradisyon sa pagsusuot ng mga gown at barong. Business attire na lang daw ang gagamitin ng mga mambabatas. Sa hiwalay na panayam kay Mendoza, sinabi niyang malaya si Duterte na gumamit ng kahit anong wika. In fact nga, sabi ko okay lang na sana mag-Bisaya siya, okay lang sana mag-Tagalog siya, hindi lang talaga pure English. Kasi remember, hindi naman talaga tayo, generally, nakakaintindi tayo ng English, pero lahat tayo, hindi naman tayo talagang nagsasalita ng English. Layunin daw nilang maihatid ng malinaw at mapaintindi sa lahat ang mensahe ng Pangulo sa kanyang SONA na hindi pa matukoy kung gaano kahaba. Pero tiyak daw na may mga iaangat na isyu ang Pangulo at kinonsulta na raw niya ang kanyang gabinete para rito. Sa mga talumpati ni Duterte noong kampanya, umuulan ng mura. Kasama kaya yun sa mga bibilangin ngayon maliban sa mga palakpak? That's something I cannot say, but well, we've seen naman the president since the inaugural. If it's a formal event, he follows protocol. Handa na rin ang NCRPO para sa unang SONA ng ika-16 na Pangulo ng Bansa. Maximum tolerance daw para sa mga rallyista ang paiirali ng pulisya. Magiging katuwang ng pulisya ang militar sa pagbibigay ng seguridad sa Pangulo. Pero tiwala ang palasyo sa kakayahan ng security nito. The threats are always there. I think that PSG, we trust that the PSG has enough manpower to secure the president. Hindi rin daw banta ang mga makakaliwa kung sila'y magrarally, lalo't imbitado sila ng pamahalaan. Marami na rin po tayong mga miyembro ng kaliwa na nagdesisyon na ibaba ang armas. Sila nga po yung nasa mainstream ngayon na kalahok natin sa gobyerno. So there's no law, I think, that prohibits them from that. Kasabay nito, idineklara ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na suspendido ang mga klase sa lungsod sa lahat ng antas sa araw ng SONA. Tina Panganiban Perez, GMA News.